Pag-alis nila sa bahay ng matanda, agad din naman silang dalawang nagmasid sa labas ng bahay nito. Kalahating oras lang noon ang kanilang hinihintay nang tuluyan na nilang nasipat ang aswang sa paligid. Doon nila nalaman na isa palang tiktik na aswang ang gumagambala sa pamamahay ng matanda. Nasa isang anyo ito sa paniki na halos kasing laki na ng isang baboy. Sa pagsipat nilang dalawa dito, pinili niyang palapitin si Danilo sa pamamahay ni Arsenio upang magawa siyang mapansin ng tiktik na yon. Sa paglapit ni Danilo sa bahay, doon na nga siya nakita ng nilalang. Dahil sa nagpakawala ng mga usal sa kaliwa si Danilo, inaakala ng aswang na aswang din siya na nagmamasid. Makalipas pa ang mga minuto, dahan-dahan na ngang nag-anyong tao ang nilalang na yon papalapit kay Danilo. "Magandang gabi sa iyo, kauri kong aswang. Anong pakay mo sa bahay ng minamarkahan ko na?" Wika ng nilalang. Sinuli noon, maigi lang siyang nakikinig habang nakataas ang sabulag upang hindi siya magawang maramdaman ng nilalang na yon. Nang marinig ito ni Danilo, agad din naman siyang napalingon sa kinaroroonan ng aswang na yon. Alam niya na yun na ang tiktik, kung kaya't pinili niyang maging mahinahon. Paglapit nito sa kanya, doon humampas sa kanya ang napakabahong amoy nito. Panay din ang pagpapalipad hangin nitong mga marka upang hindi na magkaroon ng pagkakataon ang pamilyang kanyang ginagambala na makagawa pa ng pangontra sa kanya. Nang medyo makalapit na ang nilalang na yon kay Danilo, agad din naman siyang nagbato ng mga pamako. Sabay sunggab, ninuling nagtatago lang sa mga damuhan. Dahil sa kanilang ginawa, halos manlaki ang mga mata ng tiktik nang tuluyan na siyang mapahiga sa lupa. "Bakit? Sino ba kayo?" tanong ng nilalang. Dahil sa sinabi ng nilalang, ay mas lalo pang uminit ang ulo nitong sinuli. Hindi na niya magawang sumagot pa sa mga sinabi nito sa kadahilanang tuluyan ng nabalot ng galit ang kanyang puso. Sa dinarami-rami kasi ng kanyang nais gawin, ay nagawa pang sumausaw ng tiktik sa mga nais niyang gawin para sa kanyang maestro. Habang sila ay nakahiga sa lupa, dahan-dahan ang kinuha ni Nuli ang kanyang tabak sa kanyang bewang. "Danilo, ako na ang magbigay ng parusa dito," wika niya habang nanonood lang si Danilo. Nang masipat ito ng nilalang, agad naman itong humanap ng pagkakataon upang makatakas sa mga kamay ni Nuli. Dahil sa wala pang pinakawalang usal itong sinuli kumbate, kaya nagawa siyang maibalibag ng aswang sa lupa dahilan para makatakas ito. Habang ito ay tumatakbo, patuloy naman ang paghabol nilang dalawa sa nilalang na yon. Sa pagtakbo ni Nuli ay ang dahan-dahan naman niyang pag-usal ng mga inkantasyon sa hangin. Nang tuluyan na niyang mataglay ang mga anino, walang isang segundo nang tuluyan na niyang mahabol ang aswang na yon. "Demonyo ka! Tatakas ka pa! Sa dami-daming baryong pwede mong pasukin, ito pa ang baryong kinakalakihan ko." Gigil na wika ni Nuli sa aswang. Matapos niyang makapagsalita, walang sabi-sabi, agad niya itong inambahan ng kanyang tabak na puno ng mga dasal upang tuluyan ng patayin ang nilalang. Nang tuluyan ng tumarak sa katawan nito ang kanyang tabak, ay wala na itong nagawa kundi harapin ang kanyang kamatayan.
Nang masipat nilang dalawa na wala na itong buhay, agad din naman nila itong binuhusan ng langis upang matupok sa paglitaw ng haring araw. Makalipas ang mga minuto, naglakad na nga sila papauwi sa kanilang tambayan. Habang naglalakad sila sa daan, bigla siyang napatigil nang kalabitin siya ni Danilo. "Nuli, tingnan mo! Di ba yan yung bundok lagtok na tinitirhan ng ermitanyo? Tingnan mo, nagliliwanag." Pagsipat ni Nuli sa bundok na yon, maging siya ay nakita ang sinasabing nagliliwanag na galing kalangitan pababa ng gubat. Ang ipinagtataka lang nilang dalawa kung bakit kapareha ito sa mga ulap na nagliliwanag na sinasakyan ng mga maharlikang diwata. Agading bumalik ang liwanag na yun sa kalangitan na para bang saglit lang ito sa lupa at muling umahon. Nang mga oras na yon, biglang nagkaroon ng kaba at kutob itong si Nuli sa lugar na tinitirhan ng ermitanyo. Pagdating nila sa kanilang tambayan, agad nila itong pinagsasabi sa kanilang mga kasama maging kay Mang Carpio. Nang marinig ito ng lahat ang kanilang mga salaysay, maging si Mang Carpio, ay pamilyar din sa kanya ang liwanag na yon. Ngayong oras na ito mismo, aakyat tayo ng bundok ng lagtok upang tingnan ang nangyayari sa lugar na yon. Wika ni Mang Carpio na siyang kaagad naman nilang napagkasunduan. Bali 5 lang sila noong umakyat ng bundok dahil halos tulog na ang iba nilang mga kasama dahil sa nakainom ito. Upang mas mapadali ang paglalakbay, pinili nilang gumamit ng mga kabayo. Dahil sanay ang mga kabayong maglakbay sa gabi, kaya hindi sila nahirapan. Makalipas ang mga oras na pagtatakbo ng mga kabayo, nakarating na nga sila sa nasabing bundok. Iniwan nila ang mga kabayo sa paanan ng bundok dahil alam nilang mahihirapan ito sa pag-akyat dahil sa napakatarik ng lugar. Habang papalapit sila, sipat na sipat nila ang napakalaking balite na punong-puno ng mga alitaptap sa likod ng bahay ng ermitanyo. Nang medyo makalapit na sila sa bakura ng kubo, suminyas itong si Nuli na huminto na muna dahil meron siyang nasisilayan sa bakuran ng ermitanyo na may nakahiga na kung anong nilalang. Purong itim ang katawan nito at hindi nila ito nakitaan ng paggalaw. Nang mga oras na yon, nagpakawala na itong si Danilo ng mga harang sa buong paligid upang kung sakaling ano ang nilalang na yon, mahuhuli nila ito. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ng maestro ko?" Sigaw ni Nuli sa nilalang. Pero hindi pa rin ito gumagalaw. Kaya ang ginawa nila, pinalibutan nila ito at sinipat-sipat ng maigi. "Binabalaan namin kayo. Kung sino ka man, huwag mo kaming tatakutin dahil hindi kami natatakot sa inyo." Wika din naman ni Mang Carpio. Pero kahit anong pagsisigaw nila sa nilalang, wala talaga itong imik. Para makumpirma ng maayos kung sino ba talaga ang taong nakahiga sa bakura ng ermitanyo, nagpakawala ng mga tigalpo itong si Nuli, sabay bato sa nilalang. Pero ganon pa rin hindi ito gumagalaw. Dahil sa si Danilo ang may alam sa karunungan ng kaliwa at si Mang Carpio, sila ang nagbato ng mga tigalpo. Pero wala pa rin itong epekto. Doon na pumasok sa isipan nila na baka bangkay ng tao yon na tinatapon sa bakuran ni Manong Duming. Pero napaisip naman sila.
Dahil sa pagkakalan nila sa bundok na yon, nag-iisang nanirahan doon si Manong Duming. Kaya wala na silang ibang nagawa kundi lapitan ito. Paglapit nila, napansin nilang wala itong mukha at naliligo ng makakapal na putik ang katawan nito. Nang galawin nila ito, doon nila napagtantong kaya hindi nila nakita ang mukha nito dahil nakataob pala ito. Nang hawiin nila ang katawan ng nilalang, doon nila nasilayan ang pagmumukha nito. Nang makita nila ang pagmumukha nito, animoy binuhusan sila ng napakalamig na tubig sa kanilang mga katawan dahil sa sobrang kilabot. Dahil ang nakita nila sa bakura ng kubo ng ermitanyo, walang iba ay si Manong Duming. Grabing pagkagulat at awa noon ang kanilang pangkat dahil sa mga nasisilayan nila. Inangat noon ni Nuli ang ulo ni Manong Duming at pinahiga sa kanyang hita habang pinapakinggan kung humihinga pa ba ito. Ang mga kasama naman nila noon, pinisil-pisil ang bawat parte ng katawan nito dahil hindi ito humihinga. Pero kahit anong gawin nila sa katawan nito, patay na talaga ang ermitanyo. May malalaking sugat ito sa kanyang likuran habang may malalalim na kalmot sa kanyang dibdib. May sugat din ito sa kanyang biwang na tagos kabilang likod nito. Habang binubuhat nila si Manong Duming papunta sa kubo nito, halos silang lahat noon ay napapaiyak na. Dahil talagang patay na si Manong Duming. Makalipas pa ang mga minuto, nasa maayos na higaan na ang kanilang pinuno. Ninais nilang bantayan ito magdamag upang makapag-isip ng kanilang dapat gawin. Mang Carpio, papaano na tayo ngayon? Wala na ang ating pinuno. Sino na ang mamumuno sa atin ngayon? Wika ni Nuling umiiyak habang nakatitig sa bangkay ni Manong Duming. Nang marinig ng mga ito ang sinabi ni Nuli, hindi naman nakasagot ang mga kasama niya. Dahil maging sila ay hindi nila alam ang mga dapat nilang gawin. Pero habang nakatitig silang umiiyak sa katawan ni Manong Duming, nasipat ni Nuling may mga alitap-tap na dumapo sa dibdib ng ermitanyo galing sa malaking puno ng balete, hindi kalayuan sa kubo nito. Mang Carpio, nakita niyo ba ang nakita ko? Sigaw ni Nuli sa mga kasama nilang nakasandal sa mga haligi ng kubo. Pagtingin ng mga ito, nakita rin nila ang mga nakita ni Nuli. Maya-maya pa, paisa-isa nang nagsiliparan ang mga alitap-tap papalabas ng kubo. Paghawak ni Mang Carpio sa liig ni Manong Duming na nakaratay, napansin niyang umiinit ito. Hindi patay si Kaduming. Buhay pa siya, wika ni Mang Carpio. Nang marinig nila ang sinabi ni Mang Carpio, lahat sila ay biglang nabuhayan ng loob dahil sa hindi pa pala patay ang ermitanyo. Umiiyak na tumatawa noon si Nuli dahil sa labis na pagkatuwa. Totoo ngang ang dakilang tagapaglikha lamang ang may kontrol sa ating mga buhay, wika niya habang panay ang pagpapasalamat sa kaitaas-taasan. Maya-maya pa, umungol ito at nagawa pa nitong maigalaw ang kanyang ulo at nagsalita ng, "Tubig! Pahingi ako ng tubig." Wika ni Manong Duming na siyang kaagad hinanap ni Nuli sa kubo nitong tinitirhan.
Habang iniikot niya ang kanyang paningin sa paligid, wala siyang nakitang lagayan ng tubig doon. Nang maalala niyang sa may likod ng baliti nakaimbak ang tubig nito, dali-dali naman niyang pinuntahan ang bahaging yon. Dahil sa napakadilim ng paligid, walang pagdadalawang isip niyang ikarga ang mga dasal niya upang gumana ang pangatlo niyang mga mata sa kadiliman. Nang makarating na siya sa kinaroroonan ng mga kasama niya, dala-dala na niya ang tubig na nakalagay sa katawan ng kawayan. Agad nila itong pinainom ng tubig at maniwala kayo o sa hindi, halos kalahating galon ng tubig ang naubos nito na para bang ilang linggo na itong uhaw na uhaw. Manong Duming, ayos ka lang? Salamat naman. Dahil nagawa mong makabalik sa mundo natin. Wika niya pero hindi ito sumasagot at muling nakatulog. Magamat gusto ni Manong Duming na imulat ang kanyang mga mata, hindi niya ito magagawa. Dahil halos pumutok ang magkaparihan nitong mga mata dahil sa mga bugbog at sugat na natamo sa mga kalaban nila sa mundo ng mga engkanto. Grabing awa ang naramdaman noon ng kanilang pangkat dahil sa sinapit ng kanilang pinuno. Lahat ng mga mutyang nagbibigay lakas sa mga katulad nila, ikinerga nila kay Manong Duming upang wala mang sinong nilalang ang makisawsaw sa kanilang problema. Pinahiran din nila ng mga langis ang mga sugat nito upang kahit papano madaling makabawi ang katawan nito. Nang gabing yon, hindi na nila nagawang makatulog dahil magdamag nilang binantayan si Manong Duming. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa bakuran, pinagmasdan naman ni Nuli ang pagpakita ng sikat ng araw habang nakangiti. Hindi niya kasi lubos akalain na sa kabila ng lahat, nagawa pa ring makauwi ng kanyang maestro sa kanilang mundo. Pagbalik niya sa kubo, nakita niyang pinapaupo ng mga kasama niya si Manong Duming sa papag ng kubo nito. Manong, sa ganyang kalagayan mo, nakakaya niyo pang bumalik sa mundo natin? Paano mo yun nagawa? Tanong ni Nuli. Hindi ko alam mga iho. Pero sa pagkakalam ko, patay na ako. Ang huling naalala ko lang, nung binuhusan ko ng langis ang lagusan. Wika nito, ayon sa ermitanyo. Okay, hanggang dito na muna ang ating kwento mga kaermitanyo. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag niyong kalimutang mag-like. Maraming salamat.